Ako si Roy, isang guro, isang tatay, minsan magtatato. Pero walang tato. May balak ga ako magpatato. Ay hindi ko pa alam. Ay siya pa rin eh. Tayo magkwentuhan muna. Nga ngayon uli nakapag-upload ng tatuan. Pero ari matagal na. Ari nung isang taon pa. Ay sa tamad ko din naman nga mag-edit. Ay ngayon lang uli sinipag kaya ari. Isinalang na. Bale magpapatato sa akin nung araw na yan ay guro. Siya yung nagpapagupit nung araw na iyon ay naisipan na din daw niyang isabay na ang pagpapatato. Kaya yun, dumaan sa akin. Ay hindi naman first timer magpapatato sa akin. At natatoan ko na din yun dati. O di ka pa, nabiktima rin ng sumpa. Ay di ang setup ng aking lamesa. Ay kita nyo yung mga ginagamit na iyan. Ay quality yung mga yan. Ay di ni sa aking tatuan, aba, ay hindi naman natin pwedeng tipirin ang ating mga customer. Maya maya pa'y dumating ng tatatuan, ay ano ating gagawin? Ay di are, ating aahitan nang matanggal ang mga balabalahibo at matanggal na rin ang mikrobyong nakadikit diyan sa brasong paglalagyan. Ay kaya inaahitan yung parting lalagyan ng tato ay para hindi makasagabal sa karayom dahil yung balahibo pag inisumingit dun sa karayom ay magre-resulta yun sa pagkapurol at mahirap na pag-penetrate nun sa balat. Ay siya dali maestro, nakakainip ka naman eh sa dami mong kuskus balungos. Hindi nung maahitan, ayan ya't inasinta na. Tinitingnan kung diretso baga ang pagkakalagay. Ayan ya't naidikit na. Oh, tuklapi maestro. Patingin nga na yung titirahin. Ko ay madali lang iyan. Ay matagal pa ang pinaghimay ng malunggay. Ay kung hindi nyo mabasa yung nakalagay sa kanyang braso, ay ayaw na kanyang pangalan na nakasulat sa anyong baybayin. Ay ano naman yung anyong baybayin? Aba, ayun ay sinaunang paraan ng pagsulat ng ating mga ninuno bago pa dumating ang mga mananakop. Kung may sariling paraan ng pagsulat ang ibang bansa, abay meron din naman tayo, yun nga yung baybayin. Ay sayang nga lamang at hindi yun na ituturo sa mga paaralan. Ay maganda sana ay kung may bukod na subject sa pagtuturo ng pagbasa at pagsulat sa anyong baybayin. Ay maikwento ko din nga lamang, ay ako nga bilang guro sa araling panlipunan, ay tinuro yan sa aking mga naging estudyante simula nung ako ngayon naghawak ng AP. Ay katuwa ko din naman nga at may mga ilang bata na interesadong matutunan yung kulturang iyan na pagkakakilanlan sa atin bilang mga Pilipino. Ay kaya ako din naman nga yan na ituro palibasay na daan na namin sa isa naming aralin. Kaya naisipan kong i-integrate sa aming pang-araw-araw na lesson. Ay di minsan ang ginagawa ko ay merong mga salita na nakasulat sa anyong baybayin at susubukang basahin ng aking mga estudyante. At minsan nga ako'y nagsasama rin sa aking mga exam ng pagsasali ng mga salitang nakasulat sa baybayin. At dahil nga may saysayang kasaysayan, kaya ako ginagawa yan. Ay di yun nga tapos na. Maestro, pabula punase, patingin nga ng iyong baybayin na tinira. Ay iyong, ay hindi ko nababasahin. Ay dun sa mga makakabasa ay i-comment nyo na nga laang kung ano bagang basa diyan. Inyo na lamang ilagay sa comment section. Ay siya, makikilike and share naman no ng video ng kung inyong nagustuhan. Ay shoutout muna kay Martin Aledo at kay Rancel Taras mula Mindoro. Ay di tapos na ang naging tatuan siya. Hanggang din na lamang ho. Salamat sa pagsama sa kwento. Paalam!